Stress ka ba? Nakita niyo ba itong model natin? Very stressed, dilat ang mata. Ang stress nanggagaling sa utak, sa dami ng iniisip, dami ng problema. Meron akong magandang tip. May simpleng paraan para malaman kung stress ka na ba o hindi pa. Okay? Baka mamaya stress ka na, hindi mo pa alam. So, napakadali lang nito. 3 bagay ang tatandaan natin. First step, para malaman kung stress ka, i-check ang pulso. Okay? Sa kamay, ang pulso nandito sa may thumb area. Okay? Kakapain mo siya dito, ganito. Gamitin ng 2 daliri, kapain, hanapin yung pulso. Yung pumipintig yan ang pulso. Tapos tumingin po kayo sa relos o sa cellphone. Ilagay nyo 1 minute, bilangin yung tibok ng puso sa loob ng 1 minute. Kadalasan, ang normal heart rate between 60 na tibok sa 1 minuto hanggang 90 na tibok sa 1 minuto. 60 to 90 ang normal. Pero sa pangkaraniwang tao, sa walang sakit, sa ordinaryong tao, mga 70 to 80 ang normal na heart rate. Paano mo malalaman kung stress ka? Kung lampas ng 80. Kung ang tibok ng puso mo, nakarelax ka, okay, kunan mo, 70 lang. Tapos meron kang ka-meeting. Subukan mo kunin yung heart rate mo, may kausap kang boss mo. Aakyat yan ng mga 80 to 90 beats per minute. Pag 80 to 90, stress ka na konti. Pag lampas ng 90 to 100, let's say 95, super stress ka na. Kung lampas 100, mas stress ka pa. Okay? So, dyan mo malalaman kung na-stress ka na, kakapain mo ang pulso mo. Okay? Siyempre, may exception yan. Pag nag-exercise ka, mas mabilis. Kung may mga sakit, mas mabilis. Pero sa ordinaryong tao, lampas 80 beats per minute, medyo stress ka na. Number 2, tip para malaman kung stress ka, tingnan mo ang paghinga. Okay? Nakikita nyo minsan yan pag may kausap kayo o may pinapanood kayo sa TV, sa cellphone. Pag ang isang tao na stress, mapapansin mo yung balikat niya, ayan, tumataas. Humihinga siya malalim. Sinabihan mo na isang bagay na kinagalit niya, hindi pa siya sumisigaw, pero nakita mo, humihinga na siya malalim. Diba? Humihinga ng malalim at mabilis. Yan, mabilis ang hinga. Sabihin, nagagalit na siya. Kasi ang normal respiration rate, ang paghinga natin, ang normal na hinga, mga 12 breaths per minute. Sa 1 minuto, 12 hinga lang. So, bawat every 5 seconds, isang hinga. Pag na-stress ka, hindi mo mapapansin, bumibilis ang hinga nila. Diba? Pag nagagalit yung tao, yan, no? Pag yung bata nagagalit, gumaganyan, no? Yung ilong niya, pag galit na galit, lumalaki din yung butas sa ilong. Galit na siya. So, yan ang mga sintomas ng stress. Mabilis ang pulso, mabilis ang paghinga. Pangatlong senyales ng stress, makikita mo sa katawan mo. May mga sintomas and senyales ka. Ano yun? Pag na-stress ang tao, sakit ang leeg. Sakit. Naninigas kasi yan, sumasakit ang leeg. Okay. Balikat, sumasakit ang balikat. Okay, hindi mo napapansin na stress ka na. Pwede rin, ganito sintomas, nakasara yung bibig, galit, naka-chin, naka-close ang chin, no? Kasi pag galit ang tao, parang tinitigas niya yung ipin niya, ngayon galit siya, tinitigas yung leeg. Isa pang sign ng stress, tingnan mo yung kamay mo, kamay ko, relax. Ang stress na tao, hindi mo napapansin, nakakamao. Pag may kausap ka, nakaganito ang kamay, ay mag-ingat ka na, galit na yan. Yan ang body language. Yung mga bata, pag galit, kita mo, nagaganyan sila. Okay? So, tingnan mo yung kamay, yung leeg, yung bibig, at yung sikmura. Mararamdaman mo, parang mahapdi, maasim. Pag na-stress tayo, nagagalit tayo, naglalabas ng asido ang tiyan natin, kaya nangangasim yan. Okay? So, yan ang 3 sintomas ng stress. Napakadali. Heart rate, i-check. Respiratory rate, hinga, i-check. At itong mga senyalis sa katawan, tingnan mo kung naninigas ang leeg, bibig, kamay, at sikmura. Anong gagawin natin para mabawasan ng stress? Babalik na rin lang natin itong mga sintomas natin, di ba? Unang gagawin nyo, hihinga ng malalim, pero
mabagal. Higa. Mabagal. Pigil at labas. Pinapabagal mo yung hinga mo. Okay? So, voluntarily, pinapabagal mo hinga, dahan-dahan, para bumagal ka. Okay? Papabagalin mo yung hinga mo para bumaba respiratory rate. Pag pinabagal mo yung hinga mo, pati heart rate mo, susunod na rin yan. Isa pa, kung masakit ang sikmura, inuman ng konting tubig. Maligamgam na tubig, konti lang. Kung ito yung baso, mga 1/4 glass lang, o konting lagok lang, 3 lagok, every 5 minutes para mahugasan yung acido. Tsaka pag inom ng tubig, nakaka-relax din eh. Maligamgam na tubig. Pag masakit ng leeg, di-stretch mo konti, di ba? Sakit ng leeg eh, di ba? Yung tinuro ko mga stretch, panoorin nyo. Pag galit yung tao, nakaganito yung kamay niya. Minsan pag may kaaway ka, hindi mo mapapansin. Kaya, paano natin ma-re-release yung stress? Ganito itigas mo pa lalo. I-clench mo pa, tapos i-relax mo siya. Okay? Nakaganito yung tao, galit. Sige, sabi mo, dikit pa. Sige, ilakas mo pa, close. Tapos i-relax. 3 beses. Gawin natin, Close, galit, relax. Close, relax. Okay? At yung huling tip na napakahalaga para matanggal yung stress, bukod sa mga ibang tips ko sa stress, dapat yung pag-iisip mo ang marirelax. Okay? Oras ng galit pa rin yung isip mo, tuloy-tuloy pa rin ang stress sa buong katawan. So, paano ayusin? Tumingin sa magagandang paligid. Kung wala kang magandang surrounding, isipin mo na sa magandang lugar ka. Mag-isip ng magagandang bagay. Alisin mo yung mga kinakagalit mo, kinakainis mo. Pwede mo ilabas sa kaibigan, sabihin mo, at ma-release. At tumingin sa napakaganda. Ako kasi gusto ko talaga yung mga gandang halaman, nature. So, yan ang mga tips natin. Simpleng paraan para maiwasan na stress. Stress kasi galing sa utak yan para mabawasan to at matulungan kayo. Okay? Like and share po. Ang ganda ng tip natin. So, next time magagalit kayo, stress na ba ako? Hindi. Tandaan nyo, ang stress nakaka-cause ng heart attack. Pwede magdulot ng cancer, ng diabetes, ng sakit sa katawan. So, alamin tong mga tips para habang maaga pa, malunasan ang stress. God bless.